masabi kung ano-ano at sino-sino. Sige po. Ako po ay kapatid po ni Hirang Class 2021 po, Gico Trinidad. Ako din po ay pamangkin ni General Escobar. At ako rin po ay anak din ni Jill Trinidad. Membro din po sila ng PNP. At in fact po, 2022, I took the Philippine National Police Academy admission test. And I was blessed to pass first take. But then I got the opportunity to help my family through the Pinoy Big Brother. So I have to take the risk and grab the chance. And I think that was the best chance that I have chosen, because I am now an actress for a reason, to portray the role of a PNP. Yes. Congratulations. And then Maxine, I was told by someone na dito sa pelikula, magpapakalbo ka sa tunay na buhay. Totoo yun? Yan po ang aabangan nila. Yan po ang aabangan. So if ever nga, paano ka nakumbinsin na magpakalbo? And paano yung iba mong commitments kung kalbo ka? Although may wig naman, di ba? Pero parang, ano yung risk for you, di ba? Paano ka nakumbinsin? I think that's the purpose of being an actress po. Being flexible and willing to put everything, the effort. Because if you're passionate with your work, hindi nyo na po maiisip kung ano maging physical appearance. And again po, the fact that I took the examination of PNPA, I was able to adopt what I'm gonna have been through. What are the consequences, or yun nga po sa pagbabago. And I think sa pelikula nito, hindi ko man na-proceed yung pag-PNPA ko dati. I think this is the best chance na sa pagiging artista, mas maiportray ko ang kanilang sakripisyo bilang miyembro ng kapulisan. So given a chance na itutuloy mo yung pagiging law enforcer mo, gagawin mo, handa mo, kayang talikuran ng pag-aartista. I am not closing doors po for the law enforcement. Ayun, thank you, Maxine. Thank you po. And my next question is for dun sa kay Paolo at kay TJ. Yung uniform niya is Fire Brigades, tama ba ako? So yun, ikaw muna Paolo, when you were young, naging pangarap mo maging bumbero sa tunay ng buhay? Siyempre, batang lalaki, may isip mo rin minsan, gusto mong police, gusto mong magpiloto, gusto mong maging firefighter. Pumasok din sa isip ko, pero I guess umabot din yung age na mas nangibabaw yung gusto kong maging aktor. Hindi ka ba reservist, Paolo, ngayon? Hindi po. Pero given a chance, gusto mo? Yes, gusto po. Bibigyan po ako ng opportunity to serve my country ba? Hindi po. And then, dito nga is firefighter ka, di ba? Tsaka si TJ. Pero let's face it, ang mas nag-glorify talaga, sundalo and police. Ikaw, Paolo, anong pwede mong sabihin sa mga tao para pakita na ang mga bumbero ay mga bayani rin, tulad ng mga pulis at sundalo? Para sa akin kasi, syempre, ang heroism is iba't ibang klaseng forms yan. Diba? A parent can be a hero to a child. Diba? A teacher can be a hero to a student. So, kanya-kanya po tayo ng pagiging kanya-kanya po tayo ng purpose sa buhay kung paano tayo magiging hero. So, sa firefighting, diba? Sa police, sa mga militar, kanya-kanya po tayo ng mga sinasalbang tao. Kanya-kanya po sila ng mga natutulungan. Kanya-kanyang sitwasyon po. Ayun, ang ganda naman ng sagot ng Paula. Thank you. And next kay TJ. Hi TJ, the last time the public saw you, medyo nagpasabog ka sa bench, di ba? Pero ngayon, isa kang firefighter, tapos bagay sa'yo yung uniforme mo. Anong challenge sa'yo, TJ, na mag-portray ng papel ng isang bumbero sa pelikula? Challenge, syempre, yung portray na maayos yung character as a firefighter. Especially, yung bata kasi ako, meron kasi kaming, sa labas namin, meron talagang bumbero andun. So nakikita ko, hanggang ngayon nandun pa rin na every time na merong sunog, nakikita mo talaga kung paano sila rumiresponde. So nakikita namin, at saka yung kaba ng mga tao pag narinig mo na aalis yung mga bumbero. So ngayon, bilang ako na yung nandun sa posisyon na to, kailangan kong makita ko ano talaga pinagdadaan nila. Kasi sa totoo lang, talagang mga bayani sila kasi nire-risk nila yung buhay nila
delikado yung trabaho nila na mahirap sumagupa sa apoy. So, malaking klaseng paghahanda at saka talagang kailangan professional ka para sumagip ng buhay ng tao. So, malaki talaga at mahalaga yung trabaho ng mga firefighter natin. So bagay pala talaga sa yung role mo kasi madalas kang makawitness ng tunay na sunog. I mean, not the sunog, but yung may responding mga firefighters. Kasi sa harapan lang namin yung main, what do you call this? Station. So, every time na talagang may sunog, mararamdaman mo talaga yung mga tao. So, yun, nalaman ko pa nga yung iba libre lang, na parang talagang ginagawa lang nila yun para makatulong. So, hindi sila nababaya. Parang talagang mga nag-aano sila. Anong tawag doon? Volunteer. So, nakakatuwang isipin na talagang kung gusto mo talagang tumulong, hindi kailangan na meron kang something, basta mag-volunteer ka, gusto mo ginagawa mo, makatulong sa tao. Feeling ko may reward din in the future. Dito ba may eksena kayong papasok kayo na sa tunay na nasusunog na establishment? May ganun ba? I think, ayan, meron po kami yan, kaya abangan niyo po yan kasi talagang pinaghahandaan po yun ng production at saka ni Direct. So, yun po. So, hinahanda po namin yung mga sarili namin dito. Ayan. Thank you everybody and congratulations. Ano po napapayag yung PNP? At saka alam ko maingat, yun po. Sir, actually merong isang committee na in charge dyan under sa Police Community Relations sa PKG. Actually, nandito yung director ng PKG, si Brigadier General Saro. He is a newly promoted police brigadier. Please come here. Gusto natin yung tanong ni Sir nandun sa Marvin. Under po sa kanya yung committee nag-approve ng mga requirements. Kasi tingin ko hindi naman po itong first time na may nag-attempt o gumawa ng story about 50, pero ito po yung first time na pumayag kayo. Dati kasi hindi siya regulated. And yung paggamit ng uniform is hindi siya naayon doon sa tamang bigis. Kasi nagkaroon ng Committee on Fields to screen. And naka-accord din kasi meron tayong batas na only uniform personnel are allowed to wear the uniform unless payagan po ng PNP. So, naging strict po yung ating Philippine National Police sa pag-portray ng isang PNP officer. So, yun po yung ngayon yung nag-apply talaga sila direct. Talagang dumaan sila sa butas ng karayo. So, sir, ano po yung consideration na papayag po yung PNP? Kanina din nadinig ko na 80% of the story galing talaga sa PNP. Isa po ba yun sa mga consideration? Ano pa yung mga consideration? Ang consideration talaga doon is ma-portray ng maayos yung isang yung maging tama yung paggamit ng uniform, including yung mga paraphernalia niya, yung mga insignias, and of course ma-portray yung talagang ideal ng PNP officer. Kasi of course yung napoportray na masama, o hindi naman inano yun na one, but ideally is maging maayos yung pagportray